Mahirap talaga tumanaw ng utang na loob sa isang tao na nakatulong sa'yo. Dahil pagka sa panahon na siya ang nangangailangan, ay hindi mo talaga matatanggihan. 300,000 na pirma. So ngayon, ang tanong naman natin dyan, ang 300,000 na pirma na yan, ay butante ba yan? Masasabi natin na lumalaban ang isang tao kapag dumalo sa isang event katulad nun, ay halimbawa pilay, bulag, o di kaya stroke, ano man yan, no? Tapos magsasalita. So yun yung masasabi natin lumalaban. Pero kung katulad niya na nagsalita doon, tapos okay yung pangangatawan, maganda, tapos nagsasalita, biglang inatake, so ibig sabihin, karma yun. Nandito na naman tayo mga boss dahil siyempre, gaya ng sabi ko, patuloy tayong magpapakalat ng katotohanan. At siyempre, patuloy natin ilalabas yung mga hindi nalalaman ng ating mga kababayan. So, ganun pala talaga, no? Kapag meron kang utang na loob, kailangan mong tumanaw ng utang na loob sa isang tao, ay kailangan mo talagang gawin lahat-lahat para maging tablado. Kung meron pong isang tao na matatawag natin na pinaka-Pilipino sa lahat ng Pilipino, ayun na po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan, narinig nyo mismo si Senator Robin Padilla ang nagsabi, di ba? Kung meron man daw isang taong matatawag natin na Pilipino, sa pinaka-Pilipino sa lahat ng Pilipino, ay ang dating presidente na si Duterte. Sa tingin nyo, ano masasabi nyo dyan? Totoo kaya? So, i-play natin ito. How sincere is this China policy? Maybe because I'm Chinese and I believe in sincerity. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Yung mga Chinese dito, hayaan mo yan. Nandito magtrabaho, hayaan mo. Lahat ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin dyan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, boto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Lahat ng businessmen sa China, mainland China, pag nagdigosyo, nagdidikit yan ng mga politiko, especially the mayor. Hindi ako namimili kasi lulo ko in check eh. So ano bang problema ko kung maglapit nandito, puro kriminal? Narinig nyo naman, masasabi ba natin na pinaka-Pilipino sa lahat ng Pilipino ang dating Pangulong Duterte? Di ba? Gusto nga niya gawin tayong province of China ang Pilipinas. Samantala, mga Pilipino tayo. Payag ba kayo maging Tsekwa? Payag ba kayo maging China? Maging Chinese? Di ba? Tapos sasabihin, tatawagin ng isang pinaka-Pilipino sa lahat ng Pilipino. Naku naman, Senator Robin Padilla. Mismo na ang dating presidente ang nagsabi, hindi tayo nag-iimbento, hindi tayo gumagawa ng kwento, kundi ito ay mga nakikita natin. Diba? Pero sa tingin nyo ba, mga boss, sa tingin nyo kaya, hindi kaya itong si Senator Robin Padilla ay tumatanaw ng utang na loob sa dating Pangulo, kay Pangulong Duterte noon? Sa tingin nyo? Teka lang, i-play natin to para malaman nyo. Sa ibang balita, ginawa rin ni Pangulong Duterte ng executive clemency ang aktor at taga-suporta niyang si Robin Padilla para sa kanyang kasong illegal possession of firearms noong dekada 90. Narito ang report ni Rida Reyes.
Mahigit 20 taon mula nang mahatulan sa kasong illegal possession of firearms noong 1994, lubos ng malaya ngayon ang aktor na si Robin Padilla matapos siyang pagkalooban ni Pangulong Duterte ng executive clemency. Kuha ang mga larawang ito sa pulong ni Padilla at ng Pangulo sa Malacanang kahapon, kung saan makikitang hawak ng aktor ang mga papel para sa kanyang executive clemency. Una nang ginawaran ng conditional pardon si Padilla ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 1997. Yung pardon ko, full restoration of all of his political and civil rights. He has suffered enough. I think, kung bitawan mo lang man yung tao sa labas, give him the rights. Kaboto, makatravel. O yun, narinig nyo naman, di ba? So di kaya itong dahilan, kaya ganyan, kahit na nagmumukhang tanga, kahit na pinagtatawanan, kahit na anong mga masasakit na salita na binabato ng mga Pilipino sa kanya, ay nagpapatuloy pa rin para may pakita ang suporta sa dating administrasyon dahil di kaya talagang tumatanaw ng utang na loob dahil binigyan ng dating administrasyon ni Duterte ng kalayaan si Senador Robin Padilla sa panahon niya na makapag-travel sa ibang bansa katulad ng US, di ba? At may boto ang mga gusto niyang politiko, di ba? So di kaya tumatanaw talaga siya ng utang na loob. Kasi alam nyo kasi, mahirap talaga tumanaw ng utang na loob sa isang tao na nakatulong sa'yo. Dahil pagka sa panahon na siya ang nangangailangan, ay hindi mo talaga matatanggihan. Dahil baka magsasalita ng masakit yan. Nung panahon na ikaw yung nangangailangan, hindi kita tinalikuran, inulungan kita, di ba? Binigyan kita. Tapos ngayon na ako ang nangangailangan, tatalikuran mo ako dahil ayaw mo akong tulungan, di ba? Tatawagin kang duwag, walang utang na loob, di ba? Kaya mahirap talaga tumanaw ng utang na loob sa totoo lang. Kasi katulad ngayon, kita nyo naman, kahit na anong mga bato, kahit na anong mga masasamang sinasabi, ayan, nagpapatuloy pa rin para maipakita talaga na todo support siya sa dating administrasyon. Lahat ginagawa niya para maipakita. So di kaya ito ang dahilan dahil binigyan siya ng executive clemency na kung saan malaya siyang mag-travel sa anumang lugar na gusto niya. Diba? So nakita nyo naman, nung isang araw, dala-dala, buwat-buwat ang maleta na meron daw laman na 300,000 pirma. Diba? 300,000 na pirma. So ngayon, ang tanong naman natin dyan, ang 300,000 na pirma na yan, ay butante ba yan? Kasi nakikita naman natin doon sa mga video nila, doon sa pirma na kami naman tay, ay may mga bata na pumipirma. Di ba? Ang mga bata, alam naman natin lahat na ang mga bata wala pang kaalam-alam sa mga nangyayari sa politika. Hindi pa nila alam kung ano ang nangyayari tapos isasama nyo dyan, papipirmahin nyo dyan. Di ba? Para lang dumami ang pirma. Sa tingin nyo. Kasi ito, nakikita natin to, hindi ito gawa-gawa, hindi ito imbento. Na katulad ng mga sinasabi nyo. Ito totoo talaga. Nakikita natin sa mga video nila na kung saan may mga bata na hawak, tapos may pirma, pinipicturan nila. So, kapag hindi pa butante, no, katulad ng mga bata na wala pang alam, hindi pa alam kung anong nangyari, hindi pa alam kung ano yung pinipirmahan. So, isinasama nyo sa kabubuan. Di ba? Kasi, yung 300,000 na yan na sinasabi nyong pirma,
baka mamaya yan, may additional yan. Galing ibang planeta. Di ba? Kasi kung yan naman, kung titignan natin, kung yan lang naman ang dala-dala nilang pirma, so ibig sabihin, patunay lang na konti na sila. Di ba? Pero kung siguro, ahanga ako, kung aabot sila ng kalahati ng bilang ng taong bayan dito sa Pilipinas. So masasabi natin na talagang napakarami nga nila. Pero kung wala pa, hindi pa sila umabot ng 1 milyon, so ibig sabihin, kukunti lang ang nagmamahal sa dating administrasyon at napakarami ang nagmamahal sa administrasyon ngayon ni PBBM. So ibig sabihin, dapat talagang itong si PBBM ay magpatuloy at dapat naka-steady lang sa kanyang posisyon dahil sa pinapakita nilang pirma, patunay lang na mas marami ang taong nangangailangan kay PBBM. Na mas marami ang mga taong gusto si PBBM. Di ba? So, ibig sabihin, ang serbisyo ni PBBM ay maraming nakikinabang. Kaya, patunay lang yan, PBBM, na kahit na anong mangyari, ay patuloy mo ang mga plano mo dito sa Pilipinas dahil marami talagang mga Pilipino ang nangangailangan sa serbisyo mo. Di ba? Kasi kung babasihan natin dito, sa nakikita natin, edi patunay lang na mas marami talaga ang gusto. Marami talaga ang nangangailangan kay PBBM. Di ba? So, napakasimple lang. Tapos ngayon, meron na naman tayong nakakita na kung saan nung isang araw sinerebrate nila ang birthday ng dating Pangulo ay meron na nagsalita na isang hindi ko alam kung yung mataba. Tapos habang nagsasalita, biglang inatake. Ano ang sabi ng mga DDS supporters? Sabi nila, patunay lang daw na lumalaban ang Pilipino. Dahil kahit na ganun daw ang naranasan niya, kahit na ganun daw ang nangyari sa kanya, so ibig sabihin, lumalaban daw talaga ang Pilipino. Pero sa pananaw ko naman, tama. Ngayon, naniniwala na ako sa kasabihan ng mga matatanda noon na kapag isang tao sinabihan mo na sana mamatay ka na, sana kunin ka na, sana mawala ka na sa mundo. So, naniniwala na ako doon na kapag ganun daw, ay yung isang taong nagsasalita ng ganun, ay siya yung bumabaliktad yung sinasabi niya. Yung sinabihan niya, sa kanya napupunta. So, ibig sabihin, siya yung nababawasan ng buhay at yung taong sinabihan niya ay patuloy pa rin. So, ito kasi, tignan nyo, itong post niya, ayan, na kung saan, sinabihan niya si PBBM na dapat talaga, kunin na, mawala na. So, ayun tuloy. Tignan nyo naman yung nangyari sa kanya habang nagsasalita, bigla na lang gumaganon, inatake. Kaya nga, patunay lang na kapag nagsalita ka ng masama sa kapwa mo, na halimbawa, hinilin mo na mawala, mamatay, so, may karma sa'yo. So, yun ang pananaw ko dito, maliwanag na isang karma ang nangyari sa kanya. Kasi hinilin niya na mawala. Di ba? Kunin na. Tapos ngayon, sa kanya bumalik. So, ano nangyari? Inatake. So, ano ibig sabihin niyan? Lumalaban? Masasabi natin na lumalaban ng isang tao kapag halimbawa may kapansanan o may sakit tapos dumalo doon. So,
Yun ang masasabi natin lumalaban para sa inyo lang ha. Kasi kami, sa akin, hindi naman ako lumalaban dahil para sa akin, okay naman ang panahon ni PBBM ngayon. Marami naman siyang naibigay, naitulong sa bawat mga Pilipinong nangangailangan. So, kapag hindi ka lang natulungan, so ibig sabihin, hindi mo pa panahon, magantay ka. Baka isang araw, ikaw naman. Di ba? Kahit nga ako, kahit wala, eto ako nagpapatuloy na sumusuporta kay PBBM. Diba? So yun, no? Masasabi natin na lumalaban ang isang tao kapag dumalo sa isang event katulad nun ay halimbawa pilay, bulag, o di kaya stroke, ano man yan, no? Tapos magsasalita. So yun yung masasabi natin lumalaban. Pero kung katulad niya na nagsalita doon, tapos okay yung pangangatawan, maganda, tapos nagsasalita, biglang inatake, so ibig sabihin, karma yun. Karma. Hindi yun lumalaban. Sa madaling salita, masama magsalita, humilin na mawala ng isang tao dahil bumabalik sa'yo. Yan yung mga kasabihan ng mga matatanda noon. So ngayon naniniwala na ako dahil yung isa nga, di ko alam kung sino pangalan ng isa, yung babae na humilin din na mawala si PBBM. Ano nangyari? Nasa ospital, tapos nagpapagaling. So pangalawa na ito. Diba? So yun ang mga boss, dito na natin tatapusin ang ating video. So kung ano man mga comment nyo lang dito sa baba ng video. At maraming salamat sa patuloy na suporta dito sa Noy P Mine. Ingat po kayo palagi.